Oh my God, thank you Lord. Salamat po Lord. Ay, God. Guys, kakagising ko lang and kailangan sa mata ko, diba? Puyat na puyat. There are nights na hindi na ako makatulog. Ito sa'yo. May trabaho na ako. Trabaho na. Hindi siya coincident. Kagaling ko lang sa isang retreat din and talagang siya yung iniiyak ko. Na maging educator ako. Oh my God. Lord, salamat. Grabe yung email. Na-receive ako ng email. So, basahin ko muna. Actually, hindi ko pa nababasa totally. Pero nakita ko may congratulations. Ganyan. From the HR. So, tingnan ko muna. Ito siya. Approval of application from PCUHRMO. Congratulations, your application has been approved as one of our faculties under the College of Business Management. With this, we are requesting you to report on your department tomorrow, September 13 at 10 a.m. and look for Ms. Dayan. If you have any lacking document, please bring it tomorrow and submit it to the HR department. Thank you so much, Leah T. Thank you, Lord! Grabe naman! Salamat po. Para ako nasa alapaap. Hindi ko na naman alam yung iisipin ko una. Saya-saya ako. Kakagising ko lang kasi low sa weather. Medyo, ako lang nakikita nyo. Ang ulan, maulan ngayon. Ganyan. Ay, guys. Alam nyo, short story. Nag-resign ako sa aking not totally corporate, non-government, non-profit organization. March of this year. April, May, June, July, August, September. 6 months ako nagpe-pray na mabigyan ako ng break sa aking career. I mean, yung passion ko. And 2 years ko tong ina-applyan. Matagal na. Nag-apply na ako ng 2 years ago. Nag-start ako mag-apply dito. Nabigyan ako na chance. 2 weeks lang ako nakapagturo. Pero hindi ko pa siguro time. Kaya, ayun, nagkaroon ng ilang mga problem hanggang sa na-decline totally. And nag-apply ulit ako. At salamat, Lord, sa mga pinagdaanan ko kasi re-application. So, resubmit of all the requirements. Nag-undergo lahat ng process. Balik-balik, submit, ganyan. Interview, demo teaching. Ang daming sets of calls, interview, ganyan sa city government of Taguig. And now, ito na. Pagturo na sa wakas. Thank you, Lord. Grabe. Ano ba?
Para ako nasa Alapap, ganito pala yung pakiramdam ng... Kaya, parang mag-start pa lang naman, pero parang dream come true kasi. Lord! Thank you, Lord. Hi mga kamukha. So, napa-video ako ng pabigla-bigla ngayon. Kasi nakita niyo naman sa unang part na kakagising ko lang din kasi. So, para medyo naghahalo-halo pa yung mga panaginip ko, ganyan yung mga iniisip ko. And umuulan pa ngayon sa labas. Pero malamig, kumbaga. Yan. And I just really want to share this good news. Una-una para sa akin at sa aking pamilya. Salamat kay Lord. Sinagot niya na yung mga dasal ko. Sa hindi niyo ho kasi na itatanong, 2 years ko na hong ina-applyan itong pagiging educator. At hindi ho naging madali yung aking proseso ng pag-apply. Of course, nag-submit po ako ng complete requirements. Ayan, dumaan ng interview, nag-demo teaching na po ako. Then, nag-teach for about 2 weeks lang. Tapos, hindi ho ako na pagbigyan. Kumbaga, least priority po ako compare sa iba ko hong mga kasabayan. Kasi ang mga binibigyan ho ng slot nung time ko, way back 2021, ay mga senior sa pagtuturo or kumbaga mas mga nauna sa akin sa pagtuturo. Ayan. So, naintindihan ko naman yun. At the same time, yung katotohanan na kulang pa ako sa units sa masters ko. No? Ang siguro naging question mark lang doon sa akin, ba't niyo ho ako pinagpapasa ng mga requirements kung na-assess niyo naman na pala na kukulangin ako sa units. Yung parang ganun lang yung naiwan sa akin na sana nung nalaman nyo ho na hindi ako kwalipikado doon sa numbers ng units ko sa masters, matik dapat din-decline na. Pero kasi they push me, no? Binibigyan nila ako ng instruction na ganito na gawin mo, ito na next step mo. Tapos sa dulo pala, sa may lang ka pala sa inyo. But anyway, hindi yun yung pinaka main point ng video na ito. Ang gusto ko po talaga ay magpasalamat at mag-inspire. So, again, yun po yung mga nangyari. But along that way, along my way ng pag-apply, nakita ko po talaga na pagsunod, pag-surrender kay Lord ng lahat ng plano ko sa buhay yung magiging solusyon. I mean, yun yung tugon ng Diyos. Kailangan ko muna i-surrender lahat sa Kanya. Kasi dumating na ho ako sa pangalawang pagkakataon ng pag-apply. So, when 2021, school year 2021-2022 ends, sabi ko, ay wala na talaga. Hindi na ako makakahabol. Then, the next school year, sabi ko, Lord, sige, pagpapatuloy ko pa rin po itong masters ko. I-enjoyin ko na lang. Ikaw na po bahala kung saan mo ako ilalagay. Then, nag-decide na ako na mag-resign sa aking last job or previous job, March. So, April, May, June, July, August, September. 6 months na po akong tenga. At kung anong racket nung pinagagawa ko. Nag-apply din ako sa iba. Sumubok kung paano ko makakapasa ba. May mga napasa naman, pero dahil nag-hesitate ako, yung heart ko is tawag dito, hindi ako okay, no, doon sa parang nag-a-advance ako mag-isip ng negative. At kasi yun talaga yung nararamdaman ko. Feeling ko hindi ako magiging fit doon sa company niyan at sa job na gagawin ko niyan. So again, nung sinabi sa akin na pasa ka, February. So bago ako mag-resign, nag-resubmit ako ng application ko February. Yan. Tapos ang lakas lang kasi nung parang cheer din sa akin nila nung mga nakakausap ko sa faculty. Okay, mabilis lang yung praano mo kasi okay ka naman, magaling ka naman. Meron ka namang ibubuga, kumbaga. So, andun yung confident ko. Andun yung confidence ko. Na ang confident ko lang, ganun yung lakas ng loob ko nun.
Tas kung mag-pray ako, medyo hindi siya gano'n ka-serious kay Lord. Kumbaga, saktong prayer lang yung mga ano. Then hanggang sa tumatakbo na, napag-iiwanan na ako. Alam niyo po kung bakit. Yung papers ko daw pala ay hindi na ibababa sa Office of the Dean. So imagine niyo what a coincidence na pagpunta ko ng TCU kasi February ako nagpasa, March, April, May, June. Pagpunta ko ng June, ano na, kasi may pina-follow up din ako sa masters ko. So, July, sa pagpatak din ng July, yun na, nagsalita na ako doon sa isa kong prof. Sabi ko, sir, wala na kasi talagang update. February pa ulit ako nagpasa. Then, July na. So, grabe lang. Nung pagpunta ko doon, na timing na kinabukasan, scheduled na yung mga magde-demo teaching. So parang, sabi ko, Lord, ang galing naman. Sorry, hindi pala kinabukasan. Nung mismong araw na yun. So kailangan kong bumalik kasi sabi sa akin nung dean na nakausap ko, ay naka-schedule mag-demo teaching ngayong araw. Balik ka. Ay sabi niya, maaantay mo ba? Ay sabi ko, Dok, wala po akong dalang demo teaching material. Hindi po ako ganong gayak ng ayos. So sabi ko, okay lang po ba balik ako? Meron na lang akong 1 hour. Kasi sabi ko, Lord, paliparin, bigyan mo ko ng pakpak at paliparin mo na lang ako. Kasi ang uwi ko ay dito pa sa Hagonoy. So, from TCU, talagang karipas ako na ng takbo dyan, pabalik. Kasi kailangan ko magbihis, kailangan kong mag-ayos, tapos mag-demo teaching nga ako. And thank God for another round. Na-survive ko. Ang gaganda ng mga feedback sa akin. Ganyan. So, basta itong video na to ay patungkol lang sa na totally the whole process Parang gusto ko lang kasi mag-share nung aking nararamdaman na kagalakan. So, to cut it, naipas ako. Then, after that, a couple of a week siguro, or days lang, hindi ko lang din ma-recall, ay naka-receive ako ng email from TCU HR na babalik ako for final interview. So, na final interview, and thank God, okay din naman yung feedback. Then, after 3 weeks na ata, tumawag sa akin yung city government, Taguig City Government na, ayun, ini-evaluate na pala ako, bina-background investigate, ganyan. So, from that time, sabi ko, Lord, mas lumalakas yung chance ako na makapasok. Yung kumpiyansa ko na makapasok. Pero tumagal na naman ng ilang linggo. Parang July, August, September na ngayon. Sabi ko, Lord, kailan? Kasi nahihirapan na ako. Kailangan ko din talaga mag-move forward at gumawa ng plano ko. So sabi ko kay Lord, kasi may natinan din akong isang activity, para siyang retreat, no? Fire up yung tawag. So sinurrender ko talaga lahat nun kay Lord, iniyak ko. Then ito nga, kagabi, yung devotion ko about life's plan, ganyan. Na nasa tao ang pagpaplano, pero ang Diyos ang siyang gagawa para maisakatuparan ito. So, grabe yun. Sinurrender ko talaga kay Lord. And now, today, kinabukasan, sinigot ni Lord. Kaya, grabe lang yung yung heart ko. Kasi pinababalik ako sa TCU. Andyan yung email nila sa akin. So, excited ako. So, another chapter of my life. So, mga kamukha, please continue to pray for me na maging kagamit-gamit ako sa institution na ito. Na maging educator ako, not only by teaching them yung syllabus natin na ginagamit or any teaching material, pero more than that, makapag-inspire tayo ng buhay, mabago yung buhay nila through Jesus, ma-share ko rin yung good news sa kanila.
So, maraming salamat po sa panonood. So, sana na-share ko yung yung goodness na nararamdaman ko sa inyo. Glory to God. Salamat po talaga. So, again, mga kamaka, if you like this video, please give me a thumbs up and comment down below if may mga questions kayo o baka may gusto rin kayong i-share sa akin. Maraming salamat sa panonood. God bless. Bye-bye.